أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبرحمته تتنزل السكينة والبركات. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الأدناس ومن أمراض القلوب، ونسأل الله كذلك أن يجعلنا ممن يشربون من حوض رسوله شربة هنيئة روية مريئة لا مظمع بعد ذلك أبدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mapita, magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil napabilang tayo sa mga tao sa araw na ito. Sinimulan natin ang ating araw, ang ating umaga sa isang napaka-importanting bagay, sa isang makabuluhang okasyon o pagtitipon upang tuklasin natin ang ating relihiyon, upang pag-aralan pa natin ang ating relihiyon, at naway makamit natin ang sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Sino man, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lalabas, tatahak sa isang daan upang sa ganon ay magsaliksik ng karunungan. Anong sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa fi sabilillah. Para baga siyang pumunta sa jihad. Ito ay isang form of jihad na kung saan kapag ikaw ay dinadnan ng kamatayan dito, anta fi sabilillah hatta tarji'. Habang hindi ka pa nakakauwi sa iyong bahay, ay para kang nasa jihad fi sabilillah. Ang condition lamang kung tama ang iyong intention. Kaya bago po tayo magpatuloy, tanungin po natin muna ang ating mga sarili kung tama ba yung naging intention natin, o dalisay ba ang ating intention bago tayo magtungo sa lugar na ito, o bago natin gawin ang isang bagay, inaalam ba natin o sinisiguro ba natin na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, o para lamang makita ka na sabi, si sister, si brother pumupunta, ay pupunta ako doon kasi ganito. Not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for the sake of seeking knowledge. So dapat nating i-align ang ating intention, dahil alam natin, konting review, alam natin na dalawa yung conditions para tanggapin or maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Unang-una, kailangan tayong magkaroon ng ikhlas, niyya. Walang magiging saysay ang isang bagay kahit ito'y isinagawa mo. Nagsala ka, nagsadaka ka, anumang kawang gawa, anumang kabutihan, sa palagay mo, ngunit hindi maganda ang iyong intensyon. Dahil hindi ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala rin itong magiging saysay. So napaka-importante po na maging dalisay, maging maganda muna bago natin gawin ang isang bagay. Tanungin muna natin ating mga sarili, is it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi ko ba ito ginagawa dahil gusto ko lamang mapuri ng mga tao, si fulan, or si sister, si brother, grabe pala magkawang gawa, grabe kalaki yung kanyang sadaka. Ginagawa mo ba yun para purihin ka ng mga tao? So, brother and sister,
bago mo gawin ang isang bagay, tanongin mo yung sarili, para ba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil wala ka rin aanhin sa yawmul qiyamah. Wala ka rin mapapala sa yawmul qiyamah. Ya Allah, doon sa dunya, hindi ko mabilang ang sadaka, hindi ko na mabilang ang mga gawaing mabuti. Pero, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wala rin magiging saysay. Makikita mo lamang yung gawain mo na parang kukunin ng hangin at lilipad. Wala ka rin kahit anong makakamit na kabutihan dahil hindi mo yun ginawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin bukal sa iyong puso. So kailangan natin dito, napaka-importante, mapalad tayong lahat dahil nagkaroon tayo ng opportunity upang mapag-usapan ang napaka-importanteng talakayin, napaka-importanteng topic na ito patungkol sa ating puso. Dahil hindi rin magiging tama ang ating gawain kung yung aspeto sa ating puso, yung ating intensyon ay hindi rin tama. Okay. Kung isipin natin mga kapatid, yung topic natin, building, paano ba magkaroon ng protection laban sa heart diseases? Kung titingnan natin ang ating environment, ating society, talamak ang patayan. Binaril dito, pinatay doon, massacre doon, ninakawan, nag-away-away. Dito, may mga kriminalidad sa ating community. Pero kung titingnan natin, yung pinaka-root, pinaka-ugat ng o sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga problema sa ating community, minsan sa pagitan ng magkapatid, sa loob ng isang pamilya, sa mga magkakasama, dahil yun sa wala yung kadalisayan o yung kalinisan sa ating mga puso. Maririnig mo lang, yung isang tao, binaril, iyazan billah. Pinatay niya yung kanyang kapatid o pinatay niya yung kanyang pinsan dahil lamang sa isang dangkal ng lupa. Isang metro ng lupa pinag-aawayan dahil yung isa gustong angkinin. Dahil sa pagkasakim, gustong angkinin yung hindi sa kanya. Nagkaroon ng alitan at humantong sa patayan. Ano yung dahilan? Dahil sa puso na hindi kailanman nakokontento. Meron na siyang lupa, halimbawa, gusto pa niyang angkinin ang sa iba. So kung tingnan natin yung dahilan, pinakapunot dulo ng mga kasalanan, pinakapunot dulo ng mga kriminalidad na nangyayari dahil iyon sa hindi malinis or yung puso ng taong iyon ay may sakit. Hindi lang siguro may sakit, kundi complicated na masyado yung kanyang sakit. So, importante yung pag-aralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng puso at paano ito magiging dalisay, ano yung tamang pamamaraan, paano natin maprotektahan ang ating mga puso laban sa mga sakit na pwedeng dumapo rito. Tayo nga, very concerned tayo sa ating katawan. Wala ni isa sa atin ang gustong magkasakit. Kaya nga, konting sipon lang. Magpa-check up na ako, pupunta ako sa doktor. Magpapareseta ako ng gamot. Dali-dali kang pupunta sa pharmacy. Gusto mong sa buong araw, napakalinis yung katawan mo. Minsan pa nga, may naliligo 3 times a day para lang maging malinis. Hindi lang sapat ang maging malinis, gusto pa niyang maging makinis, gusto pa niyang maging maputi. Kaya lahat ng products ng pampaputi, pampakinis, madaling maubos. Lalo na sa mga kababaihan. Di ba? Andyan yung Maxipil. Gusto nating maging maputi, makinis. Kung hindi pa sapat yung Maxipil, proceed tayo doon sa glutathione. Kasi gusto natin maging maputi, maging dalisay yung physical na pangangatawan natin. Gusto nating mawala yung sakit, ayaw nating magkasakit. Pero brother and sister, ganun ka rin ba ka-concern sa iyong puso? Ganun ka rin ba kang-concern, kagaya ng pagiging concern mo sa iyong sarili, na ayaw mong dapuan ng sakit,
ayaw mong maging marumi, tingnan natin ang ating mga puso. Ganun ka rin ba ka-concern na ayaw mong magkasakit ang iyong puso, ayaw mong maging marumi yung puso? Yan yung tanong. Magiging balanse ba tayo sa ating buhay? Kaya concern tayo sa ating mga sarili, na kung titingnan tayo, gwapo, maganda, malinis, maayos, walang sakit, pero hindi natin nakikita o minsan hindi natin nararamdaman na napakalakas yung pangangatawan natin, pero yung puso natin, hindi lang pala stage 1, cancer yung sakit ng ating puso, kung nasa last level na ng sakit. At minsan ito'y magdudulot upang titigas ang ating puso. Okay? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga common na alam natin na mga sakit. Hindi natin pag-usapan yung according sa medicine, yung coronary artery disease. Hindi yun. Yung heart arrhythmias, hindi yun. Yung heart failure, congenital heart diseases, hindi yun yung topic natin dito. Hindi yun. Maaring may lunas pa sa mga sakit na yun. Pero, ang pag-uusapan natin dito ay yung mga sakit na mas lalo pang mapanganib kaysa sa mga sakit na yun. Hindi natin namamalayan sa paningin natin, may mga tao, halimbawa, tabia, sa tingin natin buhay na buhay, pero yung puso nila, patay na pala. Tumigas na. Hindi na tumatanggap ng advice. Ayaw nang makinig ng mga Islamic reminders. Ayaw na rin makinig ng Quran. Ayaw na rin magbasa ng Quran. Ayaw na rin mag-aral ng Islam. Dahil sobrang tigas na yung kanyang puso. Bigyan mo na yan ng advice, papasok dito, lalabas dito sa kabila. Summa kasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Ito yung pinaka-delikado. Kapag tumigas na yung puso, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa wala na natin Islamic guidance, malayo na yung puso mo sa guidance ng Quran at sa guidance ng prophetic sunnah, kaya yung puso mo tumigas pa at mas matigas pa kaysa sa bato. Kahit pukpukin mo pa yan ng dalil, kahit paluin mo pa yan ng Islamic reminders, wala na yan. Hindi na yan tatalab. So yun yung pinakamahirap na kahahantungan natin ay hindi na tatalima, hindi na tatanggap ng anumang advice ang ating puso. So yun yung napakahirap. Yung mga ordinary na sakit ng puso, magkaroon ka man ng heart failure, siguro may lunas pa dyan. May remedy pa dyan. Pwede kang magpa-doktor, siguro gagaling ka pa. Pero kung titigas na yung puso at hindi ka magtatoba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin alam. Ang Allah na ang bahala sa iyo. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit mahalaga na pag-usapan natin ang tungkol sa puso natin, paano natin ito mapangalagaan? Unang-una, Allah subhanahu wa ta'ala amara bi tathhiril qalb. Point number 1. Bakit kailangan natin itong pag-usapan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin na tayo ay pinag-utusan ng Allah. Inobliga tayo ng Allah upang linisin natin ang ating mga puso. Di ba maalala natin sa hadis ni Prophet sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ang Allah hindi niya tinitingnan yung mukha kung ikaw ba'y gwapo. Kasi lugi tayo kung gwapo lang yung titingnan. Okay? Kung maganda lamang. Hindi yan yung tinitingnan ni Allah, yung physical appearance mo. Hindi tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung pinakamayaman. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ang tanging tinitingnan ng Allah ay kung ano ba yung nasa puso mo. Kung dalisay ba yung intention mo at yung gawain mo. Yan yung tinitingnan ni Allah subhanahu
wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin, inobliga tayo na linisin natin ang ating mga puso. May isang hadith na banggit. Isang araw ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nakikipag-usap sa masjid kasamang mga sahaba, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa kanyang hadith. Sayatla alaikum rajulun min ahlil jannah. Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, may papasok dito na isang lalaki na siya ay kabilang sa mga taong makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi pa siya namamatay. Sinabi na ni Prophet na siya ay siguradong papasok sa paraiso. So, yung mga sahaba, habang sila ay nagpag-usap kay Prophet, sila ay nakalingon. Hiniintay nila kung sino yung papasok doon sa isang pintuan ng masjid. Nang pumasok, may biglang pumasok, isang lalaki. Pagkatapos niyang mag-perform ng wudu, hinahawakan niya yung kanyang balbas. At hawak-hawak yung kanyang tsinelas sa kanyang kaliwang kamay. At napalingon yung mga sahaba. Isa siya sa yung lalaki na yun kabilang sa mga ansar. Mga tao, original, na naninirahan sa Madina. Second day, ganun din ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may darating na isang lalaki na kabilang sa tao ng paraiso. At yun din, the same person, yung pumasok. Third day, naulit yung senaryo. Yun din ang sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroong darating na isang lalaki na iyan, na siya ay kabilang sa tao ng paraiso, ng Jannah. Sa pangatlong beses, lumingon ang mga sahaba, yun din ang lalaking binanggit at yun din yung lalaki sa first day, sa second day, at siya rin yung sa third day. Hindi nakapagpigil si Abdullah bin Amr bin As. Sabi niya, ano ba yung sikreto ng taong ito na hindi pa siya namamatay? Sinabi na ni Prophet sallallahu alaihi wasallam may kabilang siya sa tao ng paraiso. So hindi nakapagpigil si Amr bin As habang pauwi. Sa daan pauwi yung isang lalaking yun, yung lalaking na yun, sinundan ni Amr bin As hanggang sa matuntun niya yung bahay ng lalaking yun. Kaya Abdullah bin Amr bin As gusto niyang malaman kung ano ba yung sikreto ng taong ito. Kinatok niya yung pintuan. Assalamualaikum. Anong sabi ni Amr bin As? Sinabi niya sa lalaki yon na meron kaming naging alitan ng aking ama na si Amr bin As. Kaya wala akong matutuluyan, kaya kung maaari, tutuloy ako sa iyo. Dito muna ako magpapalipas ng ilang araw o ilang gabi. So pumayag yung lalaki. Ang purpose ni Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, titingnan niya kung ano ba yung sekreto ng lalaking ito. Mahilig ba siya sa qiyamul layl, tahajjud? Mahilig ba siya sa mga sunnah fasting? O meron siyang mga sekretong mga ibada na ito yung naging dahilan para siya ay mapabilang na sa tao ng paraiso. So, yung observation, sa loob ng 3 days and 3 nights na pamamalagi ni Abdullah bin Amr bin As sa bahay ng lalaki yon, wala siyang napansin. Hindi naman nagtatahajjud. Pagkatapos ng salatul isya, diretso matutulog na yung lalaki. Pagkagising, babasahin yung dhikr sa pagising, pupunta lang sa salatul fajr. Hindi naman nakikita yung lalaki na nagpa-fasting. So walang bago, sabi ni Abdullah bin Amr bin As. Very ordinary lang yung taong ito. So, pagsapit ng third day, na pagdesisyonan ni Abdullah bin Amr bin As, natanungin yung lalaki. Sabi niya, sa katotohanan, sabi niya, ang totoo, wala kaming naging alitan ng aking ama. Pero gusto ko lamang manatili sa iyo upang makita ko, maobserbahan kung ano ba yung sekreto mo. Na hindi ka pa namamatay, sinigurado na ni Prophet na ikaw kabilang sa Ahlul Jannah. So sabi ng lalaki, wala akong alam. Wala akong alam. Ito lang, yung nakikita mo. Nagsasala ako 5 times
5 times a day? Ito lang yung alam ko na gawain ko. Habang papalayo na, nagdesisyon na si Abdullah bin Amr As na umuwi. Tinawag siya ng lalaki. Sandali lang, sabi niya. May sasabihin ako sa iyo, baka ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bagay na yan. Anong sabi ni? Sabi ni Amr bin, ano yun? Sabi ng ang lalaki na yun, Ansari. Sabi niya, hindi ako kailanman natutulog sa gabi. Hanggat nasa puso ko pa yung puot, yung galit at inggit sa sino man. Ibig sabihin, araw-araw sa gabi, hindi ako natutulog hanggat hindi ko inaalis sa aking puso kung meron man akong naging inggit sa aking kapwa. Kung meron man akong nakaalitan. Kung meron man akong nakagalitan. So yun yung kanyang sekreto. Bago siya matulog, inaalis niya mula sa kanyang puso ang mga bagay na yun. So sabi ni Abdullah bin Amr As, yan yung sekreto mo na napakahirap para sa amin. So tanungin natin ng mga sarili, brothers and sisters. Tuwing natutulog tayo, nasa higaan, patungo na tayo sa ating higaan. Ganun ba yung gawain natin? Or, salungat doon sa gawain ng isang lalaki na yon, na inaalala natin kung sino man yung gumawa sa atin ng masama. Sino yung gumawa sa atin ng masama? Sino yung nag-backbite sa atin? Sino yung nagmarites patungkol sa atin? Yun yung inaalala natin. Inshallah, makapasa na kumana, sulyang kapan. Okay? Or, hindi natin inaalis yung galit, yung puot, yung inggit. Nainggit ka kasi yung kasamahan mo na-promote. So, naninikip yung dibdib mo. Bakit ako? Pareho lang kami. Mas porsigido pa ako sa kanya. Mas marami pa yung effort ko sa kanya kaysa sa office. Bakit siya na-promote? So, doon na magsisimulang magkakasakit ang iyong puso. Dahil hindi ka na mapanatag, magsiselos ka na. Bakit hindi ako na-promote? Bakit hindi ako? Dapat ako yung nasa posisyon niya. Maiinggit ka, yung kasama mo, nakabili na ng sasakyan. So maiinggit ka naman, uwi ka sa bahay, bago ka matutulog. Sana madisgrasya yung sasakyan ni Fulan. Sana mabagsak siya. Sana matanggal siya sa trabaho. Sana masunog yung bahay niya. So, hanggat ganoon pa yung ating ginagawa, hindi natin aalisin sa ating mga puso ang puot, ang inggit, yun na yung magiging dahilan para magsimula yung sakit sa ating mga puso. So yun yung first, bakit natin pinag-uusapan ang importance ng purification of heart? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin na ito'y linisin. Yun yung number 1. Okay. Number 2. أثر هذا القلب في حياة الإنسان فهو الموجه والمخطط. Alam natin na napaka-importante sa ating mga Muslim, sa ating mga tao, na maging dalisay yung ating puso dahil yung puso, yan yung nagmamando. Yan yung central command sa ating katawan. Ayon sa hadis ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Napakalit lamang ng puso, isang kumpol lang ng laman dito sa ating katawan. Pero ang sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakadelikado. Idza saluha sa'iru amali, kapag naging maganda, naging dalisay, naging malinis ang iyong puso, ano yung effect nito? Lahat ng mga gawain mo makakapasa. Magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang delikado, wa idha fasada sa'iru amali. Kapag nasira yung puso, naging makasalanan na yung puso, naging maitim na yung puso mo, sobrang tigas na yung puso, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, fasada sa'iru amali. Masisira rin, maapektuhan ang lahat ng mga gawain. Dahil yung puso, yan yung commander
para bang commander sa ating katawan, na lahat ng parte ng ating katawan, yan lamang ay mga tagasunod. Executives lang sila. Hindi sila yung decision maker sa ating katawan. Kapag maganda si puso, dalisay, malinis, maawain, may takot kay Allah, anong utos niya sa iyong sa iyong katawan, sa iyong kamay, sa iyong paa, sa iyong bibig? Magsasalita yan ng kabutihan. Hindi yan marites, hindi yan chismosa. Kasi sasabihin ng puso, wag. Iyak, summa iyak ay lisan, na magsalita patungkol sa puri ng iyong kapwa. Hindi yan magsisinungaling dahil yung central of command sa kanyang katawan ay malinis, dalisay. Kapag maganda yung puso, ang sasabihin sa kamay, huwag kang kukuha ng anumang bagay na hindi sa'yo. Huwag kang pupunta, kay ikaw na paa, huwag kang pupunta doon sa concert kasi bawal yan. Isang malaking kasalanan yan. Huwag kang pumunta sa mga celebration ng mga Christian na taliwas sa ating paniniwala dahil bawal yan. Pero kung, okay, marumi at hindi dalisay yung ating puso, yun rin yung utos. Siya rin mag-uutos sa ating mga bibig, sa ating dila. So, ibig sabihin, ang signs ng pagiging malinis ang puso, makikita rin yan sa output sa mga gawain. Yung taong may dalisay na puso, magiging dalisay rin ang kanyang mga gawain. Makikita mo siya na mapagkumbaba. Makikita mo siya na magiging maawain, matulungin. Pero yung taong marumi yung kanyang kalooban, ganun rin ang kanyang mga gawain. Magiging marumi rin. Makikita mo na siya na madali lang magalit. Kahit sa konting bagay, pagagalitan ka. Magiging masama ka na sa kanya. Gumawa ka man ng 1,000,000 kabutihan sa kanya, nagkamali ka lang ng isang bagay, lahat ng mga gawain mo, nakakalimutan na niya. So yun yung taong may sakit ang kanyang kalooban. So yun yung point number 2. Point number 3, bakit natin pinag-uusapan ito? Pinag-uusapan natin ito dahil ito ay kabilang sa mga nakakaligtaan na natin. Kagaya ng sinabi ko, very concerned tayo sa ating physical appearance, maging malinis. Pero yung puso natin, ito yung nakakalimutan natin. Minsan, hindi mo na namamalayan dahil silent killer yung amradul qulub, heart diseases na ito na pinag-uusapan natin. Minsan, dahil complicated na yung sakit, hindi mo na nararamdaman na unti-unti nang namamatay ay yung puso. At kahit pa man gumawa ka na ng kasalanan, hindi ka na makakaramdam ng any guilt. Gumawa ka ng kasalanan, nagagalak ka pa kapag nakagawa ka ng kasalanan. At hindi ka kakausapin na yung sarili, kakausapin kayo ng puso, bakit mo ginawa yan? Magtoba ka kay Allah. Malaking kasalanan yan. So kapag patay na yung puso, manhid na yung puso mo dahil sa patuloy na gawain ng masama. Paggawa ng masama, yung puso mo hindi na nakakaramdam, manhid na. So yung napaka-delikadong hantungan ng isang Muslim. Okay, kabilang rin sa dahilan kung bakit natin pinag-uusapan ang puso. Kabilang sa mga tao o marami sa ating mga kasamahan, tabiya, ang focus nila, ang pinagtutunan nila, ginajudge nila yung mga tao based sa kung ano ang nakikita nila. Okay? So tayo, huwag muna tayong mag-judge. Okay? So ano yung physical na nakikita natin? Hindi natin alam. Ginagawa ng tao yan pero mali yung pagkaintindi mo. Yung intention niya, dalisay. Pero mali lamang yung time na nakita mo siya nung ginagawa niya yung isang bagay. Or marami yung nangyayari na nagkakaroon tayo ng judgment
sa mga tao based sa kanilang mga ginagawa, pero hindi natin alam kung ano yung nasa kanilang mga kalooban. Okay. Sunod dito mga kapatid. Let's do some short check-up. Check-up na muna natin yung ating mga puso. Tingnan natin kung healthy pa ba yung puso natin or meron ng sakit. Stage 1 na ba yan? Stage 2? O nasa last stage na ng diseases na malapit nang bumigay, malapit nang tumigas. Okay? So yung unang-unang pag-uusapan muna natin, babanggitin natin kung ano ba yung mga signs ng puso na dalisay. Okay, tingnan natin kung doon ba tayo napapaloob. Okay. Kabilang sa unang sign ng pagkakaroon ng dalisay na puso, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yatuba ila Allah wa yunib. Yung puso buhay. Kasi tatlong klase yung puso, divided into 3. Unang puso, ito yung tinatawag na kalbun salim. Ito yung dalisay na puso, may malaking takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy na naging strive para mas mapalapit pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung puso ng mga totoong mu'min, true believers. Pangalawang klase ng puso ay ito yung al-qalb al-mayyit. Ito'y patay na puso. Wala lang pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala lang tinatanggap na advice. So yun yung patay na puso. Pangatlo, al-qalb al-marid. Ito yung puso na bayn na bayn, nasa pagitan ng dalawa. Hindi rin totally dalisay at hindi rin totally napatay. Pero nasa pagitan, pero kakailanganin niya ng gamot para sa kanya dahil meron siyang sakit. Ito yung puso na may natitira pang liwanag ng iman. Meron din siyang ikhlas sa kanyang mga gawain. Nagsasambayan din siya. Nagbibigay din siya ng sadaka. Pero, sa kabila nun, meron din siyang taglay na sakit. Minsan, sa mga ibang pagkakataon, gusto niyang magpakitang tao, gusto niyang mas lalo pa siyang makilala, gusto niyang mas lalo pa siyang maging mataas sa mga tao, gagawin niyang lahat para siya ay makilala at maging tanyag upang purihin. Minsan yun yung naging sakit. Or minsan, meron siyang maradun nifaq. Iyadan billah. Nagiging munafik yung puso. Yung nakikita mo, halimbawa, malakas yung iman. Pero yung sa loob pala, hindi pala sila kumikilala kay Allah subhanahu wa ta'ala.